Good evening, my dear friends. We are nearing the end of the liturgical calendar for this Sunday. This is the 33rd, second to the last week of the liturgical time. Wherein next Sunday, we shall be celebrating the solemnity of Christ the King. That signals the end of the calendar in the liturgical aspect of the church. And after Christ the King, we shall be entering the holiest season of Advent. That is why you might have noticed that beginning this Sunday until we reach the 34th week, we shall be hearing from the gospel what we call in theology the eschatological realities. When we say eschatological, this is about the end things. Ang bawat pagkatapos, ang bawat pamamaalam at pagkatapos ng lahat ng bagay. But don't be afraid. One thing that I can assure you, my dear friends, what I have just proclaimed, what you have just heard, is indeed a gospel, a good news. Even if you have heard about the darkening of the sun, the falling of the heavenly bodies, we could still be assured that what I have just proclaimed, what you have just heard, is indeed a gospel, a good news. And so if there is one thing that we have to understand to be part of our reflection as we enter the end, not of times, but the end of the liturgical year, how can we prepare ourselves with the imminent coming of this end of times? You can just imagine, sa pagtatapos daw po ng mundo, sa pagtatapos po ng mga bagay-bagay, magdidilim ang buong kapaligiran. Kahit pa ang buwan, hindi kakikitaan ng kanyang liwanag. At heto pa, kung pinakinggan nyo to sa Tagalog, mas nakakatakot. Ang mga bituin malalaglag mula sa kalangitan. Sino ba naman ang hindi matatakot? But let us take consolation from the first two readings. And the summary of these two readings are just but foretaste, not of the dramatic, difficult end of times, but how it will be. Paanong mangyayari ang mga bagay-bagay sa kung ano ang dapat na inaasahan sa atin. And while I was reflecting on these three readings for this particular Sunday, I remembered one friend whom I believe was really struggling to always do good deeds. Isang kaibigan, hindi naman siya alam kong, hindi naman siya masama. Pero alam kong nagsusumikap maging mabuti. Parang tayo, parang kayo. Wala naman po siguro dito, no? O baka mali ako, sabihin niyo sa akin, na pag gumising kayo sa isang umaga, sabihin niyo, maghahasik ako ng lagim buong maghapon. Wala naman po siguro. Lahat po tayo nagsisikap maging mabait. Sadya lang talagang sinusubok yung ating kakayahan sa paggawa ng tuloy-tuloy na kabutihan. That is why this particular friend of mine asked me, and he told me, why is it, Father, good people suffer? Why do people who are trying to be good are still suffering? These are his questions raised to me. And if we're going to summarize these two questions, my friend wanted to know, why is it bad things happen to good people? It was a difficult question because we could never put together people who are good and the bad things that are happening to them. Aminado po tayo, mas madali pong maunawaan kung yung masamang tao mahihirapan. Kasi sasabihin natin, tama lang sa kanya yan.
But we could never comprehend, we could never really fathom and even understand why is it bad things happen to people who are trying to be good. Malamang po, natanong niyo na po yan sa inyong mga sarili. Malamang sinabi niyo, bakit naman kung kailan pa ako nagsisimba linggo-linggo, ang dami ko nagiging problema? Bakit naman kung kailan naman ako naguhulog sa buslo, hindi pa rin sinasagot yung panalangin ko? Samantalang yung kapitbahay namin, hindi naman nagsisimba yon, pero laging bago yung mga gamit. It is a very difficult question because we're always being confronted that bad things should happen to people who are bad. And good things should always happen to people who are good. Idinidikta po kasi ng ating pag-iisip at ng ating katarungan na hindi dapat ganon, sapagkat para sa atin isang malaking panlilinlang. Kung sino pa yung illegal yung ginagawa, sila yung mga yumayaman. Samantalang isang taong tapat, ginagawang gabi ang araw at gabi, halos maganda kuba sa paghahanap buhay, ni hindi nakakaranas ng kahit konting kaginhawaan. Kung sino pa yung gumagawa ng maraming kalokohan, parang sila pa yung laging pinapaboran. We could never understand. Because we're always convinced that good things should happen to good people. And bad things should experience by people who are bad. And because of that, there is always a temptation in our hearts to always fight for justice. Parang hindi yata makatarungan ng Diyos. Parang walang katarungan. Bakit kung sino pa yung nagpapakabait, siya pa yung nahihirapan? At kung sino yung maraming kalokohan, parang siya pa yung nagiging madali ang buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, isa lamang po yung ibig na ipaalala sa atin ng ating mga pagbasa. Because all our readings, no matter how we look at them, point to one single reality. And what is that? The Christian hope. May pag-asa. Kahit parang ramdam natin walang katarungang nagaganap, kahit parang sa tingin natin masyado tayo naagrabyado ng mga taong mas maraming ginagawang kalokohan, pero itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang ngayong gabi, may pag-asa. Nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng maraming tila baga kawalan ng katarungan na nagaganap sa ating kapaligiran. Una, ipinapaalala po na ang katarungan, tiyak po nating makakamtan. Ang Diyos ang siyang magtatagumpay. Ang lahat po ng bagay may katapusan. Ang lahat ng bagay sa mundo may hangganan, natatapos, nauubos, nawawala. Subalit mangyari man ang lahat na kasamaan sa mundo, sa bandang dulo, ang Diyos pa rin ang siyang may huling halakhak. Ang Diyos pa rin ang siyang nagtatagumpay. Hindi ba't kung ating titignan, parang ganito ang siyang takbo? Hindi lamang ng mga pelikula at ang mga kilalang sinundan natin mga teleserye. Sa unang bahagi ng kwento, parang nahihirapan yung bida. Parang lagi lang umiiyak yung bida dahil sa bawat ginagawa ng mga kontrabida. Pero pansinin ninyo, sa bawat pagtatapos ng kwento, yung dating bidang inaalipin, sa bandang dulo, nagtatagumpay. At yung kontrabidang nang aapi, alam natin kung saan napupunta. Pinapasabog yung bus sa sinasakyan. Alam natin kung saan ang nagiging ending. At yun po yung unang itinuturo po sa atin. Magaganap ang katarungan. Makakamtan natin ang tagumpay. Nasa Diyos pa rin ang huling halakhak. Sa pagganap ng katarungan, isang bagay ang dapat nating huwag kakalimutan. Lumaban ng patas. Lumaban ng patas. Paano makakamit ang katarungan kung hindi ka naman patas kung lumaban? Paano makakamit ang tagumpay
kung puros panluloko at pandadaya ang iyong inaatupag. Ngayon po, because of the advent of social media, it is so easy to post in Facebook all the good things that one has to offer. Mag-post lamang po ako ng mga nakakaiyak, nakakapintig ng damdamin, malamang sabihin ng mga tao, ang galing-galing ni Father. Kasi po, madaling manloko sa Facebook. Pero kung ating titignan, pagkatapos ng Facebook, yung mga tao nagpo-post, feeling happy. Yan. Kumakain sa isang restaurant, umiinom ng kape sa Starbucks, feeling blessed. Mantakin mo, Starbucks pa lang iniinom mo ha, feeling blessed ka na. Paano pa kaya kung makatotohanan sa iyong buhay na tunay kang pinagpala ng Diyos, hindi lamang sa kape? Meron po akong isang post na nakalipas na mga araw. Kami pong tatlo ni Father Giovanni at ni Father Knox. Ang post ko po doon, sabi ng iba, blood is thicker than water, but our bonds as priests, as brothers, is even thicker than blood. Madali po mag-post ng ganon. Sabi ko na sa dalawang, o kunyari, nakasmile kayo ha, para masaya tayo. Pero ang sabi ko, ours is not just a mere slogan. Yun po yung isang bagay po na patuloy kong pinanghahawakan bilang pari. Kaming tatlong mga pari ninyo, magkakabati. Kaming tatlong pari ninyo, magkakaugnay. Madali po mag-post na parang, uy, sila Father, mukhang masaya. Baka magkakabati sila. Yung pala, nag-aaway kami. Kaya yun po yung aking unang paalala. Justice will be achieved. And that is possible because God will be victorious. Pero bago mangyari ang lahat ng ito, lumaban ka ng patas. Huwag magkukubli. Huwag mandaraya. Maging makatotohanan sa bawat iyong sinusumpaan. Pangalawa, hindi po maaalis yung marami tayong kinakatakutan. Nandiyan ang sakuna, karamdaman, kahirapan, bawat paghihirap. Pero, ang sabi po sa Ebanghelyo, sa mga araw na iyon, pagkatapos sa mga napakalaking kabighatian, ano ang sabi? Magtatagumpay ang lahat. Lumipas man ang maraming bagay, pero ang Diyos mananatili. Ano pong ibig sabihin? Marami man tayong pinagdadaan ng paghihirap, pero ang Diyos hindi po mawawala. Marami man tayong mga bagay na hindi nauunawaan, pero ang Diyos hindi po aalis. Marami man tayong mga malulungkot na karanasan, pero ang Diyos laging nakaantabay. That is why the end of times refers not only to the second coming of the Son of God, but the end of times is also about victory in the name of God. Hindi ba? Alam natin yan sa bawat pagdiriwang ng misa. Ang sabi natin sa misa, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At parang itong sinasabi sa atin ng bawat paghihirap. Nakagaya na si Jesus, tayo rin ay nahirapan at mamamatay, pero hindi doon magtatapos ang kwento ng ating buhay. Kagaya ni Jesus, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo ay magtatagumpay. Kaya yun po yung pangalawang paalala ng ating mga pagdiriwang. Pag meron po tayong pinagdaraanan, pagdaanan lamang natin. Sapagkat kagaya na naganap kay Kristo, kagaya niya, hindi lamang tayo namatay sa paghihirap, kundi muli tayong babangon, mabubuhay, at magbabalik sa wakas ng panahon. Kaya nga po, yung mga pagbasa po natin, hindi po upang tayo ay takutin. Ang mga pagbasa natin ngayong linggo ay palakasin ang pag-asa natin. Mangyari man ang maraming bagay sa mundo, mahirapan man tayo ng maraming pagkakataon,
Mabigatan man tayo sa bawat pagdurusa at karanasan na pinagdaraanan, nasa Diyos pa rin ang huling halakhak. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang biyaya po yung ipinapaanyaya sa atin. Ano yon? To trust God. Magtiwala sa Diyos. Hindi ba sa maraming pagkakataon po na pinagtiwalaan natin yung ating sarili, anong nangyari? Hindi ba't nabigo tayo? Sa bawat pagkakataon po na mas pinanghawakan yung sa sariling galing, hindi ba't hindi tayo nagtagumpay? Kaya nga po, ngayong gabing ito, parang sinasabi sa atin ni Jesus, marami kang pinagdadaan ng mabigat, magtiwala ka lamang. Darating din ang tagumpay. Lumaban lamang ng patas. Maging makatotohanan, huwag manloloko at mandadaya. Darating ang tagumpay. Nasa iyo ang huling halakhak. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, kapag po dumanas ulit tayo ng maraming paghihirap, kapag po dumadaan ulit tayo sa maraming pagsubok, pwede natin hiramin ang mga kantang salitang ginagamit sa pagdiriwan ng misa. Ako'y namatay, ako'y muling mabubuhay, at ako ay magbabalik na matagumpay. Huwag lamang kalimutang lumaban ng patas. Maging makatotohanan at huwag manloloko. Magtiwala sa Diyos. Hari nawa, ang tagumpay ay darating sa ating buhay. Amen.